Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan, no? Amerika, kumilos na sa West Philippine Sea, mga kababayan. Isa sa mga bagay, no, na gustong-gustong makuha ng China. Bakit po gusto niyan sakupin pati ang EEZ ng Pilipinas? No, ito po ay ang mga oil deposit. Okay, so ito sa video natin ngayon na ating pag-uusapan, itong mga oil deposits, no, na po pwedeng makuha diyan po sa West Philippine Sea. Okay, so ito pong channel ni Maharlika TV ay naglabas ngayon ng video na kung saan ay kukunin ng Amerika, no, ang mga oil deposits sa West Philippine Sea. Alamin natin yan, no, dahil baka posible, no, na magkaroon po mga kababayan ng joint exploration sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika, no, diyan po sa West Philippine Sea. Kumbaga, uunahan na nila ang China, mga kababayan. No, tignan natin, alamin natin ang balitang ito. Pero syempre, don't forget to subscribe muna sa channel ni Maharlika TV. Shoutout sa iyo, maraming salamat. At kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, paki-like naman po ang ating video dyan sa ibaba. Sa lahat po na nakakapanood ngayon, paki-click na po ang like button dyan sa ibaba. At please don't forget to subscribe na rin po sa ating channel at i-share natin ang video na ito. Alright, so wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go! Sa mga nakaraang taon, ang West Philippine Sea ay naging sentro ng tensyon sa buong mundo dahil patuloy na ipinagpipilitan ng China ang malawak nitong mga territorial claim sa mga katubigan na mayaman sa likas na yaman. Okay, so tanong muna mga kababayan, tapos i-comment down nyo sa ibaba ang inyong opinion pag napanood na ninyo itong video na to, no? Payag ba kayo, no, na mag-joint exploration ng Amerika at ang Pilipinas diyan po, no, sa West Philippine Sea? O mas gusto ninyong China ang makakuha? Okay, let's go. Habang ipinaglalaban ng Pilipinas ang sarili nitong karapatan sa mga katubigang ito, nahaharap ngayon ang bansa sa mga lumalalang hamon sa pagprotekta sa mga interes nito sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng tumitinding tensyon, may isang mahalagang kaganapan na lumitaw, ang pamumuhunan ng Amerika sa industriya ng langis at gas ng Pilipinas. Yun na nga mga kababayan, so mamumuhunan ang Amerika, no, sa exploration ng langis diyan po sa West Philippine Sea, no? Kanino kayo mas pabor, no? Amerika at Pilipinas o China lang ang makinabang? Ang investment na ito ay hindi lamang isang pagkakataong pang-ekonomiya para sa Pilipinas, kundi isa rin itong estratehikong hakbang na may potensyal na direktang hamunin ang mga claim at impluensya ng China sa lugar. Pag-uusapan natin mga kapatid kung paanong ang suporta at investment ng Amerika sa sektor ng enerhiya ng Pilipinas ay tumutulong sa seguridad at kalayaan ng enerhiya ng bansa. At malalaman din natin mamaya kung paanong ang mga investment na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiyang geopolitikal na layuning balansehin ng mga hakbang ng China sa West Philippine Sea. Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, subscribe, hit na lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Okay, so ako nakikita ko dito, no, mga babayan, isa sa maganda rito, bakit maganda na Amerika yung kasama natin dyan, no? Magkakaroon ng mga bantayan, mga babayan, mula sa American Forces, diba? So yun yung nakikita ko na isang posibilidad dito. At ang maganda ron, no, meron ng dahilan para mag-stay yung mga puwersa ng Amerikano diyan po sa katubigan ng Pilipinas dahil kailangan nilang bantayan, di ba? Yung exploration na yun o yung pagmimina ng langis na yun. Dahil baka biglang pasabugin ng China yan. Sabotahe ba? Di ba? Pilipinas ang isang bansa na matatagpuan sa isang estratehikong rehiyon ng mundo na mayroong nakatagong yaman sa ilalim ng dagat na halos hindi pa napapakinabangan. Yun na nga. Ang mga yaman na ito ay binubuo ng mga hydrocarbon resources na maaring nagkakahalaga ng higit sa $26.3 trillion. Wow. Ayon sa mga ulat mula sa US Geological Survey at Ministry of Geology and Mineral Resources ng China, sa loob ng 200-mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, partikular na sa paligid ng Spratly Islands, may mga reserbang langis na tinatayang aabot sa 17.1 billion barrels na kung mapapakinabangan ito ng buo, maaring itong magkaroon ng malalim na epekto sa seguridad ng enerhiya. Ito na nga mga kababayan, no, ang isa sa dahilan kung bakit madalas siguro nating nakikita, no, yung mga barko ng China
no, yung mga barko ng China na nag-e-explore, no, diyan sa katubigan ng Pilipinas, 'di ba? So yun yung isa siguro sa dahilan na nakikita natin, no, na nagso-survey na siguro sila. No, pinag-aaralan na nila kung saan sila makakakuha ng mina ng langis diyan. Paglago ng ekonomiya at posisyon ng bansa sa geopolitika. Ayon naman sa US Energy Information Agency, ang mga resources na ito ay hindi lang matatagpuan sa katubigan na parte ng Pilipinas dahil maging ang buong South China Sea ay naglalaman ng nasa tinatayang 190 trillion cubic feet ng natural gas at 11 billion barrels ng langis na karamihan sa mga reserbang ito ay matatagpuan sa mga gilid ng South China Sea at hindi sa mga pinag-aagawang isla at bahura. Bukod dito, tinataya ng US Geological Survey na may mga hindi pa natutuklasang reserba sa South China Sea na maaring magdagdag ng 160 trillion cubic feet ng natural gas at 12 billion barrels ng langis. Bagamat ang datos na inilabas ng China ay mas mataas kumpara sa mga bilang na ito, ngunit hindi pa rin ito sapat sa kanilang malawakang domestic consumption ng langis at gas. Katunayan, noong 2018, lagpas sa 12.8 million barrels ang kanilang nauubos bawat araw. Ang sitwasyon ng South China Sea ay komplikado dahil maraming bansa tulad ng China, Vietnam, Malaysia, Indonesia at Pilipinas ang nag-aangkin ng parehong teritoryo. Seryoso ang isyong ito dahil ang nabanggit na mga bansa ay patuloy na nagsasagawa ng mga proyekto para maghanap ng langis at gas sa mga pinag-aagawang bahagi ng dagat. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, mula 2018 hanggang 2025, tumataas ang tensyon dahil sa mga standoff sa pagitan ng China at ibang mga bansa sa Southeast Asia, kasama ng Pilipinas tungkol sa drilling rights sa mga pinag-aagawang lugar. Nagdudulot ito ng takot na maring humantong pa sa mas malalaking mga conflict. Ang tumataas na tensyon ay pinapalala ng agresibong aksyon ng China sa rehiyon. Ang kanilang pag-angkin gamit ang 9-dash line ay sumasaklaw sa mga lugar na matagal nang inaangkin ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at iba pa. Ang Pilipinas simula noong 2014 ay hindi na sumali sa mga aktibidad ng paghahanap ng langis sa mga pinag-aagawang tubig dahil sa mga isyu sa seguridad at diplomasya. Ngunit kamakailan may mga palatandaan na maaring magbago ang patakaran ng bansa. Noong 2020, Bakit ninyo, sa palagay ninyo, mga kababayan, no, bakit tumigil ang Pilipinas, no, sa pagsama sa mga joint exploration diyan sa West Philippine Sea? No? Pinaubaya na ba ng Pilipinas sa China yung mga dapat makuha diyan? At ngayon lamang sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, tila baga bumabalik tayo, no, na gustong makuha, no, yung mga langis na yan. Diba? Ano sa palagay ninyo? 24 nakatagpo ang Pilipinas ng isang malakas na kaalyado, ang Estados Unidos, na nagpapakita ng interes na tulungan ang bansa na tuklasin ang hindi pa nagagamit na langis at gas sa South China Sea. Nagbukas ito ng posibilidad para sa isang joint exploration kung saan ang mga kumpanya ng Pilipinas ay naghahanap ng mga kasosyo mula sa US upang matulungan sila sa pag-develop ng mga mahahalagang yaman. Ang US ay interesado hindi lang sa enerhiya ng Pilipinas, kundi pati na rin sa paglaban sa lumalaking impluensya ng China sa rehiyon. Ang interes na ito ay tumutugma sa mas malalapit na ugnayan ng Pilipinas sa US at Japan, habang ang mga bansang ito ay naghahanap ng mga bagong pagkakataon sa pamumuhunan, lalo na dahil sa lumalalang tensyon sa China. Mahalaga ang pag-secure ng enerhiya para sa Pilipinas. Ang bansa ay umaasa sa Malampaya gas field na nagbibigay ng halos 40% ng kuryente sa Metro Manila. Ngunit inaasahang mauubos ito pagsapit ng 2027. Dahil dito, magiging mahirap para sa Pilipinas na makayanan ang kakulangan sa enerhiya at ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Ayun na nga, mga kababayan, no? Tapos ang may hawak pa ng NGCP ay mga Chinese. Diba? Mga Chinese pa. No, yung may pinakamalaking share dyan sa NGCP. Tapos alam natin pala na meron tayong kakaharapin, no, na isang malaking problema sa hinaharap. No, kung totoo man yung sinasabi dito, napakalaking problema nito na dapat ngayon pa lang, no, pinaghahandaan na ng ating gobyerno. Kaysa yung nandyan na yung problema, tsaka pa lang gagawin. Diba, no, problema na tayo sa kuryente, tsaka pa lang tayo kikilos. So, yun isa sa nakikita natin dito na dapat ngayon pa lang, no, ina-actionan na to ng ating gobyerno. Napansin ng gobyerno ng Pilipinas na hindi kayang magtagal ang sitwasyong ito dahil malapit nang maubos ang Malampaya. Ang krisis sa enerhiya sa Pilipinas ay mas lumala dahil hindi pa lubos na napapakinabangan ng mga likas nitong yaman, lalo na sa produksyon ng langis at gas. Kung ikukumpara sa mga kalapit bansa tulad ng Indonesia, Malaysia at Vietnam, kung saan malaki ang papel ng industriya ng langis at gas sa kanilang ekonomiya, ang Pilipinas ay maliit pa rin para sa pandaigdigang merkado ng langis. Karamihan sa petrolyo ng bansa ay inaangkat na nagpapataas sa gasto sa transportasyon, produksyon at sa mga pangunahing bilihin.
Maaring magbago ito kung magtatagumpay ang Pilipinas sa pagkuha ng mga likas nitong yaman. Ang exclusive economic zone ng Pilipinas ay may ilang malaking reserba ng langis at gas, kabilang ang Red Bank o Recto Bank, isang napakahalagang lugar para sa enerhiya sa rehiyon. Tinatayang may 5 billion barrels ng langis at 55 trillion cubic feet ng natural gas ang Red Bank. Ang mga yaman na ito ay may malaking potensyal hindi lang sa pagtugon sa pangangailangan ng enerhiya ng bansa, kundi pati na rin sa pagbabago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa paggamit ng mga likas na yaman ng Pilipinas, makakamtan ng bansa ang kalayaan sa enerhiya na makakabawas na umasa sa mahal na pag-import ng langis at makakaiwas sa pagbabago ng presyo ng enerhiya sa buong mundo. Ang mga benepisyong ito ay hindi lang sa sektor ng enerhiya kundi pati na rin sa iba pang aspeto ng ekonomiya. Kung magiging producer na ang Pilipinas ng langis, bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo, kaya mababawasan ang gasto sa transportasyon at mga bilihin. Dahil dito, maaaring bumaba ang inflation at tumaas ang kalidad ng buhay na magpapalakas sa domestic consumption at makakatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa mas mataas na antas ng ekonomiya, makikita ng Pilipinas na malaki ang magiging epekto ng industriya ng langis at gas sa GDP nito. Kung makakaya ng Pilipinas na makipagsabayan o lumampas pa sa produksyon ng langis sa Indonesia, maaari itong mag-ambag ng $150 billion o higit pa sa ekonomiya taon-taon. Kaya magiging pangalawa ang Pilipinas sa pinakamalaking ekonomiya sa Timog Silangang Asya pagkatapos ng Indonesia. Magiging mas mapagkompetensya rin ang Pilipinas sa sektor ng pagmamanufacture, lalo na kumpara sa mga kalapit bansa tulad ng Vietnam at Indonesia. Para sa gobyerno, ito ay isang malaking pagkakataon upang lumikha ng mga trabaho, makaakit ng mga dayuhang pamumuhunan at mapalakas ang ekonomiya. Ang lumalalim na ugnayan ng Pilipinas sa US at Japan ay nagpapalakas sa atraksyon ng bansa bilang destinasyon ng pamumuhunan. Sabik ang mga bansang ito na makipagtulungan sa Pilipinas, lalo na tumitindi ang tensyon sa China. Ang mga kumpanya mula sa US ay nakikita ang potensyal na mag-invest sa isang matatag at lumalagong merkado ng enerhiya sa Pilipinas na makakatulong sa kanila na bawasan ang umasa sa China at mag-diversify ng kanilang mga supply chain ng enerhiya. Ngunit may mga hamon na kinakaharap. Ang mga isyu sa teritoryo sa South China Sea, partikular na ang mga pag-aangkin ng China sa Red Bank at mga karatig lugar, ay malaking hadlang sa pagsaliksik ng enerhiya. Bagamat may tagumpay ang Pilipinas sa 2016 Hague Tribunal ruling na nagpapawalang bisa sa pag-angkin ng China, patuloy na ipinagpipilitan ng Beijing ang kontrol nito sa rehiyon. Dahil dito, nag-aalangan ang Pilipinas na tuluyang tuklasin ang mga pinagtatalunang lugar. Yun na nga mga kababayan, no? Malamang sa malamang ganun, no? Isa yun sa mga dahilan na kaya palaging nandiyan yung mga puwersa ng China, no? At ayaw nilang bitawan yung West Philippine Sea. Dahil nga alam nila, no, na merong silang makukuha. No, may mapapakinabangan sila dyan. Diba? Hindi naman nila kukunin yan na basta-basta wala silang no, mapapakinabangan. No? Isa to sa dahilan. No? Imagine ninyo, no? Ilang bilyon, ilang trilyon bariles, no, ng langis ang makukuha nila dyan. No? Na napakalaking tulong sa kanila. Hindi lang po, no, tulong sa ekonomiya nila, mga kababayan. Napakalaking tulong din yan, no, doon sa pag-aarmas nila. Diba? Doon sa mga kagamitan nilang ganyan, mga barko nila. Napakalaking tulong sa kanila niyan. Napakalaki ng tipid nila, no, na magpatrolya diyan dahil libre na yung mga langis nila na gagamitin. Diba? Dahil sa posibleng salungatan sa mga agresibong puwersa ng China sa dagat. Ang gobyerno ng Pilipinas ay gumawa ng mga hakbang upang matugunan ang mga isyong ito sa pamamagitan ng pakikibahagi sa mga diplomatikong negosasyon at paghingi ng international support. Ang isang potensyal na strategy ay ang pagsali sa US sa mga joint exploration venture na maaring magsilbing hadlang sa maritime assertiveness ng China. Higit pa rito, maaring tuklasin ng Pilipinas ang iba pang bahagi ng EEZ nito ng walang pag-aalinlangan tulad ng Sulu Sea at Cotabato Basin na natukoy na mayaman sa reserbang langis at gas. Ang mga lugar na ito, hindi tulad ng Spratly at Red Bank, ay hindi napapailalim sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo ng China at kumakatawan bilang alternatibo para sa exploration. Ang Department of Energy ay nagsagawa din ng mga proactive na hakbang upang pasiglahin ang industriya sa pamamagitan ng pagpapalawig ng kontrata sa serbisyo ng Malampaya Gas Field hanggang 2039. Tinitiyak ng extension na ito na ang bansa ay maaring magpatuloy sa pagkuha at paggamit ng natitirang mga reserbang gas habang naghahanda para sa susunod na yugto ng pagbuo ng enerhiya. Bukod pa rito, ang Pilipinas ay aktibong nagtatrabaho upang maakit ang private investment kasama ang mga kumpanyang tulad ng Prime Infrastructure Capital na nagsasagawa ng mahahalagang tungkulin sa sektor ng enerhiya. Inaasahan ang sektor ng langis at gas ng Pilipinas ay naglalayo na dagdagan ng mga reserba at produksyon nito sa 2040 na tinitiyak ang isang matatag at napapanatiling energy future para sa bansa.
Plano ng gobyerno na pahusayin ang mga patakaran sa industriya ng langis, bumuo ng isang matatag na natural gas market at magtatag ng isang investment-driving energy sector na magbibigay ng abot kaya at maasahang enerhiya para sa lumalaking populasyon nito. Ang Pilipinas ay nasa isang mahalagang yugto para sa kanyang energy and economic future. Ang malawak na hydrocarbon resources sa ilalim ng dagat nito ay nag-aalok ng pagkakataon na baguhin ang sektor ng enerhiya at sa huli ang buong ekonomiya ng bansa. Sa tulong ng mga internasyonal na kasosyo, lalo ng Estados Unidos, maaring makalaya ang Pilipinas mula sa labis na pag-asa sa pag-import ng enerhiya, matiyak ang kinabukasan ng enerhiya at maging isang pangunahing player sa rehiyon at pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ngunit ang daan patungo sa hinaharap ay hindi madali. Patuloy ang mga isyu sa teritoryo lalo na sa harap ng China. Kailangan ng Pilipinas ng maingat na pagtahak sa mga geopolitical na tensyon habang isinusulong ang pag-unlad ng mga enerhiya. Dumating ng pagkakataon para gamitin ang mga likas nitong yaman at tuklasin ang buong potensyal ng bansa. Ngunit handa na kaya ang Pilipinas na samantalahin ang pagkakataong ito upang mapaunlad ang ekonomiya gamit ang mga reserbang langis at gas? O ang mga isyu sa teritoryo at mga tensyon sa ibang bansa ay magpapahina sa bansa mula sa pagtamo ng kasaganaan? Panahon lamang ang makapagsasabi, ngunit ang oportunidad para sa isang mas magandang kinabukasan ay naroon na. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video? Yan, no, mga kababayan. Ano sa palagay ninyo, no? Pero ako, no, dapat matagal na natin talagang ginawa yan eh. 'Di ba? Matagal nang ginawa ng gobyerno natin yan kung gugustuhin lang talaga natin. No, hindi tayo dapat nagpakampante doon sa malampaya. 'Di ba? Alam naman natin na nauubos talaga yung mga natural resources na yan. 'Di ba? So dapat noon pa umaksyon na tayo, kumilos na tayo habang hindi pa ganyan kataas yung tension. No, diyan sa West Philippine Sea kagaya ngayon, no. Laki na ng tension, 'di ba? Napakabigat na ng problema diyan. Ngayon pa tayo kikilos siguradong mas lalaki ang tension diyan, no? Pero wala tayong choice, kailangan gawin ng Pilipinas 'yan. 'Di ba? So ano palagay ninyo mga kababayan? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.